maliban lamang sa kanya. Isa pa, ako nakawalang baboy lamang isa sa mga kabahay nila. At yun ang panaka-nakaning naririnig kanina. Nagmamadali na lamang siyang maglakad. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad ay may nakita siyang hugis ng lalaking nakatayo sa unahang bahagi ng daan. Napangiti ang kaibigan ko at natuwa. Sa isipin meron pa palang ibang tao ng mga oras na. Sa wakas ay may makakasabay na siyang maglakad. Nagmamadali na siyang maglakad pero noong mga ilang hakbang na lamang ang layo niya sa lalaki niya. Bigla na lamang siyang nakahinto at napakitig sa lalaking nakatayo. Sa kadahilan ng nakikita niyang parang nangingitab sa langis ang lalaki. Ito. At may namumulang mga Tinakpan ko na. Napatasik ang mata ng mga ikaw nang matitigil Taktuban na niya. ako. Sisigaw na saan siya at tatakbo pabalik pero sa isang kurat lang ng mga mata niya. Para ba siyang namamalit mata? Dahil sa biglang naging normal ang anyo ng lalaking nakita niya at nakilala niya kanina. Mang Clarito? Ito ba yan? Kinakang tanong niya. Odoy, ako nga to. Bakit nasa labas ka ng bahay ng ganitong oras? Tsaka, bakit may dala kang bag? Nagtigas ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Mang Clarito sa kanya. Nag-aalang tumango ang kaibigan ko bilang tugon sa tanong ni Mang Clarito. Kung nagdalis ka ito. Odoy, sinaktan ka na naman ng ama mo. Mababa ka sa inig ng boses ni Mang Clarito ang pag-aalala. Niligaw mo ang kaibigan ko at ikinuwento dito ang lahat ng nangyari ba. Naawa naman sa kanya si Mang Clarito. Lalo na nung makitang marami siyang pasasaktan. Kaya tinanong siya para sa kahit tinawag ng mga siya. Dagan buang. Dagan. Balik mo ron. Ay naman sa maganda. Wala naman walang problema gawa lang siya naman ng isang nakatira sa bahay nila. Kaya kahit anong oras mo gusto na. Hello guys, gawin ko ito. Ito. At yun lang guys. Paalam! Marami ang mga botelyang nakakalat sa salita. Chingkwang! Ulit na.